Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang topic, bakit mahirap ang Pilipinas? May napanood akong vlog, RDR Talks, ang vlog na ito. Ini-interview si Congressman Marcoleta. Nako, napakaganda po ang mga paliwanag ni Kong Marcoleta, yung mga dahilan bakit tayo naghihirap. Supposed to be mayaman po ang Pilipinas. We have been blessed by so much abundance of natural resources. Kaya lang ang mga Pilipino ngayon naghihirap. Bakit tayo naghihirap? Ito, i-share ko sa iyo ang interview ito. Iparinig ko na lang, hindi ko pwedeng i-upload, baka ma-copyright ako. Then mamaya magbigay ako ng additional reaction. So ito yung interview. Ginawa yan for the safety ng may-ari ng SIM card. Pero nung lumabas yung batas na yan po, lalong dumami yung mga scammer. Ba't nagkaganon? Ang issue yung pagpapatupad. Doon nagkakaroon ng problema. Tinanong din namin sa kanila yun. Pati nga kayong DICT, dapat kayo nga yung pinakamagaling kasi kayo yung departamento, pati kayo nahahack. Ultimo DICT nahahack. Kaya nga. Paano sila mag-i-implement? Dapat siya yung hacker dahil siya yung departamento na may kinalaman sa technology ito eh. Kapag ka ikaw mismo ay nahack, paano ay makakatira? Paano pupunta yung mamumuhunan dito, RDR? The worst airport in the world, Philippines. Ikaw ang traffic capital of the world, Philippines. Ikaw ang pinakamataas ang kuryente, kagaya na pinag-uusapan. Philippines pa rin yan. Pinakamahal ang internet at pinakamabagal, Philippines. Isip-isipin mo, magse-set up ka lang ng isang korporasyon, pati tanod pumipirma. Anong gagawin? Hindi mo mag-iisip kung paano natin talaga aayusin ang ating. Magsimula tayo sa mga taong ilulubog natin. Ilang milyon tayo ngayon? 115 million Filipinos. On the assumption that a family comprises 5 to 6 members, meron tayo ngayon 24 million families. If we are to elect 24 senators, so ang ratio for every 1 million families, isang senador dapat ang panggalingan. Tama. Eh, paano sa isang pamilya mag-inahan? Yung pool ng pinagkukunan ng mga senador natin, halos 50 pamilya lang magmula noong 1950s. Sila-sila lang din, papaling pa. Gusto mo ng pagbabago, Artia? Mag-aral ka ng bago. Tayo rin ang gumagawa ng sarili natin ikapaghihirap. Kasi tayo yung nagluluklok doon sa mga taong numero unong nagpapahirap sa atin. Maraming magagaling at mahuhusay at qualified na talagang nandyan para gumawa ng mga hakbang upang mapagaan at maibsan yung kahirapan ng maraming Pilipino, ng maraming kababayan. Maraming may gustong gumawa yan. Ang kaso nga lang mga Pilipino, napakahilig natin sa sikat, hindi natin inaaral yung mga binoboto natin. Paano ang pamamaraan siguro para lalo pang maging matalino yung mga kababayan natin na bumoto? Mass education talaga. Ako ay naniniwala kapag naintindihan nila ang katungkulan ng binigyan mo ng kapangyarihan. Halimbawa, sa isang senador, meron akong nakikitang 4 na katungkulan nila. Ano yun? Pangunahin na rito yung tinatawag na legislation. Ito yung paggawa ng batas. Kasing halaga yung pangalawa, ito yung oversight function. Yung oversight, kinakailangan i-monitor mo na yung ginawa mong batas ay natutupad sang ayon sa kanyang layunin. Ito yung nakakalimutan. Yung kuryente, sinasabi ko sa iyo, ang layunin niya, mababang kuryente. Walang nagmo-monitor. Bakit 23 years nang naandyan ang batas na yun? Bakit hanggang ngayon mataas pa rin ang kuryente? Natupad ba? Wala. Hindi naman kasi magte-trending yun. Mas inaatupag nila yung mga kusang sisikat kasi botante habol nila. Kaya kailangan. Anyway, medyo mahaba yung interview. Ang vlog na ito, yung link, ilagay ko sa description box kung gusto yung panoorin, mga 20 minutes. Ang ganda ng paliwanag. I-summarize ko na lang. Yung sinasabi ni Kong Marcoleta is worst airport nandito sa atin. Worst traffic capital of the world tayo, napakataas na singil ng kuryente. Napakabagal na daloy ng internet. Yung red tape, yung antagal bago makakuha ng permit
yung mga mamumuhunan. Marami pa. Idagdag ko na lang ito. Yung pinaka-latest na report ng United Nations. Ang Pilipinas, worst country in the world when it comes to coping with disasters. Pinag-aralan ng United Nations, 193 countries. Anong mga bansa ang may delikadong manirahan, worst country in terms of disaster. Dinadaanan ng bagyo, ng lindol, at iba pa, natural calamities. Tapos, yung response ng gobyerno, gaano kabilis. Naku po, for 3 straight years, mula nang umupo ang administrasyong ito, Pilipinas ang number 1 worst country in the world when it comes to coping with disasters. So, anong mangyayari sa Pilipinas? Paano ka maka-attract ng mamumuhunan? Ang ating masipag na Pangulo, siging biyahe sa abroad, spending billions of taxpayers' money para mag-attract ng foreign direct investors. Wala tayo sa ASEAN region, tayo ang kulelat when it comes to foreign direct investment. Kasi nga, yung kondisyones dito sa ating bansa, malabo. So, maraming mga magagandang batas na sa katuparan, hindi naman naipasa na batas, kaya lang hindi na ipapatupad. Pinag-usapan dyan sa interview yung singil ng kuryente. Napakamahal ang singil ng kuryente sa atin. And then, graft and corruption. Ang daming factors kung bakit tayo naghirap. But to me, pinakamatindi sigurong rason yung graft and corruption. Yung hindi talaga, it's about leadership. Panahon ni PRRD, hindi naman siya santo. May mga pagkakamali rin siya. Kaya lang, personal, naramdaman ko yung pagginhawa nung panahon ni PRRD, yung may farm kami nasa bundok. Hirap na hirap kaming magpunta doon dahil sirang-sira ang kalsada. Matagal ng farm namin yun, mga more than 20 years na namin nabili. It was only the time of PRRD na nalagyan ng sementadong kalsada. Bakit? Gusto niya eh. Gusto niyang magsilbi yung mga kontraktor na hindi nila ayusin yung paggawa ng kalsada o buildings na nako, hindi babayaran ng gobyerno. Ay di takot yung mga kontraktor. Ayusin nila yung project nila. Ito, latest ko lang nalaman na mayroon akong kaibigan na nagkwento sa akin. Nung panahon daw ni PRRD, dyan sa DPWH, hindi mo naman daw maiwasan. Meron talagang medyo may komisyon. Kaya lang mga 5% lang, pinakamalaki na yung 10% na yung punto, nababawasan ng 5 to 10% commission. Alam mo na. So, meron daw talaga. Hindi mo alam. But, this administration, sabi ng kaibigan ko, pag may nakuha ng pag-insure na ang isang kontraktor, automatic yung kontraktor magbigay ng 20% sa isang tao lang. Iba pa sa So, anong mapapala ngayon? Isang tao, 20% mawawala na dun sa pundo. Marami pang ibang hihingi. Kaya,
Ito na po yung sinasabi ni Mayor Benji Magalong na good governance. Labanan natin yan, i-expose natin yan kasi ang laking nawawala sa pera ng pondo ng taong bayan na pupunta sa corruption. Flood control projects. Pinagmamayabang. 5,500 flood control projects natapos na after 2 days. Binaha ang Metro Manila. Palpak. So, yun po ang mga rason kung bakit tayo naghihirap. It's all about leadership, yung puso na magsilbi, wala. Inuuna ang bulsa, inuuna ang sarili bago bayan. How I wish na babalik yung, kailan ba yun? Panahon ni President Magsaysay. Hindi pa ako naipanganak. Panahon ni Magsaysay, kaya lang nababasa ko. Marami na akong na-research. One of the best presidents we ever had is Ramon Magsaysay. Kontra siya sa corruption. Kaya golden years po ang Pilipinas panahon ni Magsaysay. Matiwasay ang buhay natin. Ngayon, hirap tayo. Kaya ang challenge sa atin, itong pag bumoto ulit tayo sa next election, piliin natin, huwag yung mga sikat. Piliin natin yung mga leaders na may puso, may malasakit, na uunahin ang bayan bago sarili. So, salamat sa vlogger kay RDR at kay Congressman Marcoleta. Again, panoorin nyo ang buong interview. Ang link nakalagay sa description box ng video na ito.